Inisip ni Mommy na nagkamali siya ng malaki dahil hindi niya akalaing biglang lilito doon ang tinaguriang Silver Turd. Dahil nais niyang mailayo si Miso mula sa panganib ng digmaan, ipinadala niya ito sa Righteous Alliance. Subalit, ang kanyang desisyon ang nagdala kay Miso sa kamay ng pinakamapanganib na kaaway, ang dakilang Demon Spear, na papunta sa pamilya Tang upang magbigay ng tulong. Habang nag-iisip, napagtanto ng babae na dahil mahusay sa bukas na labanan ang kanyang hukbong kabalyerya, mas angkop sana kung ipinadala niya si Baldy sa Righteous Alliance. Ngunit isang tinig ang biglang narinig. Ipinahayag ng isang lalaki na si Baldy ang unang nakakita ng ulat ng digmaan. Agad niya itong dinala at pagkatapos ay umalis. Nang siya'y nagtanong kung bakit sa ganitong oras siya umalis, tumugon ng lalaki na mahalaga ang kanyang misyon kaya't kinailangan niyang mauna. Samantala, sa larangan ng labanan ng Alliance, sinabi ni Silver Turd kay Miso na ang pagkakaroon ng kakayahan sa yelo ay isang pambihirang talento. Ipinaliwanag niya na ikatutuwa ito ng Ice Snow Faction. Ngunit malinaw ang agwat ng kanilang lakas, sa kasalukuyan, hindi siya kayang talunin ni Miso. Bagamat nagpakita siya ng matinding hanggaring pumatay, sinabi niyang palalampasin niya ito. Ngunit isang lalaking tinaguri ang Purple Dog, na may sugatang braso, ang sumingit. Ipinahayag nito kay Silver Turd na hulihin silang dalawa, pati na rin si Yungying, sapagkat nais niyang gantihan ang mga ito dahil sila ang nagdulot ng pinsala sa kanyang braso. Ayon pa sa kanya, bibigyan niya sila ng espesyal na pagmamahal. Habang pinagmamasdan ang nakakaawang anyo ni Purple Dog, napaisip ang isang sundalo. Sa halip na unahin ang sitwasyon, mukhang inuuna pa nito ang kababaihan. Gayunman, bilang opisyal na bantay ng batang Panginoon, wala siyang magagawa kundi sundin ang kanyang pinuno. Ipinayo niya sa dalaga na mas mainam na sumuko na lamang sila ng tahimik. Nang tanungin siya ni Miso kung ano ang mangyayari kung hindi sila susuko, mariin niyang sinabi na mamamatay ang kanilang mga kasamang halos hindi na makahinga. Sa isipan niya, iniisip niyang mamamatay din naman ang mga ito kalaunan kung pababayaan. Ngunit biglang nabigla ang lahat nang dumating si matandang Baldy upang tumulong. Hindi makapaniwala si Miso, akala niya itutulong ito sa pamilya Tang, ngunit narito ito upang iligtas siya. Mariing sinabi ni Baldy na siya ang bahala sa lahat. Tinukoy niya si Silver Turd bilang isa sa mga Demon Master na nagdala sa pagbagsak ng Shaolin. Sagot naman ni Silver Turd, inakala niyang si Baldy ang pangunahing puwersa ng Righteous Alliance o kaya na may tumakas ito matapos masira ang Shaolin. Mariing sinabi ni Baldy na hindi siya magpapakita ng awa. Pinakawalan niya ang napakalakas na enerhiya na yumunig sa paligid, dahilan upang mapilitang ipagtanggol ni Silver Turd ang kanyang sarili. Pinatunayan nito na si Baldy ay tunay na karapat-dapat sa kanyang titulong dakilang mandirigma, higit pa sa isang pinunong monghe ng templo. Sa kabila ng pagkawala ng isang braso, pinatunayan ni Baldy na hindi hamina ang kanyang lakas. Ngunit biglang ginamit ni Silver Turd ang kanyang makapangyarihang teknik at nagawang itulak si Baldy, habang nagtatawa at inihahanda ang kanyang matinding atake. Gayunman, hindi basta-bastang kalaban si Baldy. Gumamit ito ng isa pang teknik at pinasabog ng sunod-sunod na mga suntok ang paparating na hampas ng kalaban. Sa sobrang lakas ng banggaan, naisip ni Miso na wala ni isa mang makikialam, isang labanan iyon ng mga Panginoong lumampas na sa apoy na antas. Sa mga sandaling iyon, si Baldy ang namamayani. Samantala, hindi makapaniwala si Purple Dog na napapa-atres si Silver Turd. Naisip niya kung bakit hindi ito namatay nang bumagsak ang Shaolin. Sa isipan ni Silver Turd, napagtanto niyang magkasalungat ang mga teknik ng demonyo at ng mga monghe ng Shaolin. Kung haantong ito sa labanan ng panloob na enerhiya, sila ang The Hado. Sinubukan niyang humanap ng pagkakataon, ngunit bigo siya dahil nahawakan siya ni Baldy sa ulo at ibinagsak sa lupa. Sa lakas ng tama, nadama ni Baldy ang kakaibang pagbaluktot ng enerhiya sa katawan ng kalaban. Napansin niyang hindi naapektuhan ng mga teknik ng demonyo ang kanyang sarili. Doon niya naunawaan na ang mga teknik Budista ay nakasalalay sa tamang sirkulasyon ng enerhiya. Subalit ang malalim na galit at pagnanais ng Silver Turd na wasakin ang Shaolin ang pumihil dito.
Ang banggaan ng rason at hangarin ang siyang nagtulak sa kanya tungo sa pagkakahulog sa demonyong impluwensya. Nang tuluyang lumabas ang enerhiya ng demonyo mula kay Silver Turd, inisip nito na nakakaawa ang sarili niyang pagkabulag dahil sa paghihiganti. Habang bumabagsak, inamin niyang muntik na siyang magtagumpay, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Sinubukan ni Miso na umatake ng palihim, ngunit mabilis siyang nahawakan sa leeg ng kalaban. Sinabi nito na siya'y napakabagal, kung magtatangkang umatake ng palihim, dapat sana'y ginawa niya ito agad. Sa puntong iyon, mariing sinabi ni Baldy na siya nga ay huli na. Itinuro naman ni Silver Turd na nabaliw na si Baldy dahil sa pagkakahulog nito sa demonyong impluwensya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit, naramdaman niyang may presensyang nagbigay ng matinding takot sa kanya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita, ngunit dama niya ang enerhiya na kasing lakas ng isang makalangit na Panginoon. Pagkatapos, tinapos ni Baldy ang kanyang sinabi, nahuli ang pinuno ng Alliance. Biglang ang dumating ang pinuno, iniligtas si Miso, at tinaga ang mga daliri ni Silver Turd. Humingi ito ng tawad sa lahat dahil sa kanyang pagkahuli at nagpasalamat sa kanilang pagtitiis sa lahat ng hirap. Sa sandaling iyon, hindi makapagsalita si Silver Turd. At sa wakas, dumating na ang kanilang inaasahan, ang tinaguriang Sleeping Barbie upang tulungan sila. Hindi makapaniwala si Silver Mask sa nangyari sa kanyang harapan. Akala niya ay umabot na siya sa antas ng Fire Realm, ngunit hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng dumating hanggang sa ito'y nasa tabi na niya. Noon niya lamang naunawaan na ang nakatayo sa kanyang harapan ay ang pinuno ng Righteous Alliance. Habang umiiyak si Miso sa kagalakan nang makita ang nagising na Barbie, sinabi ni Yum ang na hindi tulad ng una nilang pagkikita, malaki na ang nadagdag sa kanyang panloob na enerhiya. Napansin niyang mas pinaghusay pa nito ang kanyang pagsasanay. Ngunit inamin ng babae na hindi pa rin iyon sapat. Hindi makapaniwala si Yeon na umabot na sa ganitong sitwasyon na maging siya ay napilitang lumaban. Naisip niyang ang kanyang pagkawala ay naging pasanin para sa lahat. Sa sandaling iyon, ginamit ni Silver Turd ang teknik na Kaioken X20, na naglabas ng pulang alon ng enerhiya. Bagamat dama niya ang nakamamatay na peligro, nagpasya siyang dapat niyang patayin ang kalaban bago pa siya mapahamak. Sinabihan niya si Purple Turd na agad na umalis dahil hindi niya kayang makipaglaban ng may sagabal. Samantala, habang nakatingin kay Yungming, napagtanto niya na mas mataas ang antas ni Silver Mask kaysa sa mga sugo ng dilim. Naisip niyang kung marami pang ganitong mandirigma ang Dark Lord of Destruction, magiging malaking problema ito. Binalingan niya si Miso at sinabi na ipagpaliban muna nila ang pag-uusap. Habang kinuha niya ang kanyang espada, mariin niyang ipinahayag na uunahin muna niyang alisin ang basurang nakaharang. Nang sumugod silang dalawa, sumabog ang napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, nagpalitan sila ng maraming galaw habang lumilipad si Silver Turd sa hangin. Subalit malinaw ang agwat ng kanilang lakas, hindi siya makakapanalo ni makatakas man. Alam niyang kahit wala na siyang pag-asang manalo, kailangan niyang magdulot man lang ng pinsala kapalit ng kanyang buhay. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw si Yunming, naglalakad sa himpapawid. Namangha ang lahat ng nakasaksi. Sa isang iglap, habang nangingibabaw ang kanyang aura, tinapos niya kaagad si Silver Mask. Namangha si Baldy at inamin na sa tuwing nakikita niya si Yunming, hindi ito pumapalya sa pagkamangha ng lahat. Sa mga sandaling iyon, hindi na niya mauari ang limitasyon ng kapangyarihan nito. Lahat sila'y agad lumapit sa kanya, at sinabi ni Yanjang na magaan ang kanyang pakiramdam dahil ligtas ito. Idinagdag ni Baldy na ang kanyang pagbabalik ng ligtas ay nangangahulugang matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon sa Xinjiang. Tinanong niya kung nakapagdulot ba ito ng malaking pinsala sa Demon Sect. Ngunit nagulat silang lahat nang marinig na tuluyan na nitong winasak ang buong sekta. Ipinaliwanag ni Yunming na ang balak niya lamang ay saktan sila, ngunit nalaman niyang may nilikha silang lason na maaaring maghasik ng lagim sa buong mundo. Alam niyang balang araw ay lalawak ang impluwensya ng mga ito hanggang sa gitnang kapatagan, kaya't inatake niya ang kanilang punong himpilan. Bagamat nahirapan siya dahil sa kanilang mahika, hindi lamang niya nalipol ang pangunahing puwersa kundi pati na rin ang kanilang pinuno. Gayunman, nabahala pa rin si Baldy.
Winasak man ni Yunming ang sentrong lakas ng demonyo, iniisip niyang baka may natirang panganib sa Xinjiang. Ngunit sinabi ni Yunming na wala nang makakalabas doon maliban na lang kung magkaroon sila ng parehong pagkakataon tulad ng sa kanya. Pansamantala, may mga bagay muna siyang kailangang ayusin. Habang tumatakas si Purple Third, hindi ito makapaniwala na namatay si Silver Third ng halos walang paglaban. Habang umiiyak at nagrereklamo, sinabi nitong kung alam lamang nila na ganoon kalakas si Yunming, hindi na sana sila nagtangkang umatake. Ngunit agad siyang nadakip ni Yunming at tinusukan ng karayom na may lason. Mariin niyang sinabi na hindi maaaring umalis ng walang kaparusahan ang sinumang nang ahas na umatake sa pamilya Tang at sa Righteous Alliance. Ipinaalala niya ang alituntunin ng pamilya Tang, ang kabutihan ay dapat suklian ng doble, ngunit ang galit ay dapat gantihan ng 10 ulit. Pagbalik niya sa grupo, tinanong siya ni Baldy kung napatay niya ang tumakas na nakasakay sa kabayo, at inamin niyang oo. Namangha si Baldy at ipinahayag na napakagaling nito, lalo na't pinarusahan nito si Silver Mask, ang nagwasak sa Shaolin at sa puwersa ng mga demonyo. Nabigla si Yunming dahil batid ni Yanjiang ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag nito na habang wala siya, 3 demonyong puwersa ang nagsimula ng sab-ayang pag-atake. Sa Shani, ipinagtanggol ng Mount Hua at Zhonggan ang kanilang pangunahing templo mula sa paglusob ng pamilya Hua. Ngunit nang dumating ang ikalawang bugzo ng atake, napilitan silang lumikas kasama ang mga sibilyan. Pagkaraan, sumugod ang pamilya Guo sa Sichuan at nagtuloy-tuloy hanggang sa pamilya Tang. Samantala, ang tiyuhin ni Yanjiang at ang puwersa ng Alliance ay umatake naman sa pangunahing kastilyo ng pamilya Guo. Ngunit dahil sinuportahan sila ng pamilya Lu, naputol ang kanilang komunikasyon. Nang marinig ito, nagpakumbaba si Yunming at humingi ng tawad, inaming nagdulot ng paghihirap ang kanyang mga maling hakbang. Ngunit pinasalamatan siya ni Baldy sa halip, at sinabi na wala na silang dapat ipag-alala sa Demon Sect at sa kanlurang hangganan. Napakalaking nagawa na niya, kaya't hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Idinagdag ni Baldy na ang pangunahing layunin nila ngayon ay ang tuluyang puksain ang Dark Lord of Destruction at iligtas ang gitnang kapatagan. Sa puntong iyon, biglang nagpakita si Snakey at sumang-ayon na tama ang monghe. Sinabi nitong napapansin din niya na si Yunming ay minsan nagiging labis na sentimental. Taking gulat ng lahat, lalo na ng mga babae, nang makita nila ang nagsasalitang nilalang. Nagtanong si Baldy kung ano ang kakaibang hayop na iyon. Habang pinagmamasdan siya ng lahat, nagulat si Snakey at tinanong kung paano siya nakikita ng mga ito. Bago pa makapagsalita ng marami ang kalaban, sinabi ni Yunming na binalaan na niya ito na huwag magpakita sa harap ng iba. Sumagot si Snakey na hindi iyon makatarungan dahil isa lamang siyang espiritu, at hindi naman dapat siya makita ng mga tao. Naisip niya kung dahil ba sa pagiging isang dragon kaya nangyayari ito. Napagtanto niyang naging magulo ang lahat, ngunit hindi yun sinadya ni Snakey. Ipinahayag ni Yunming na si Snakey ang tagapagbantay ng kanilang pangunahing pamilya mula pa noong kapanahunan ng kanilang mga ninuno. Naalala niya kung paano siya tinulungan nito nang makulong siya sa puso ng demonyo, at kung paano siya inihatid ni Snakey hanggang sa gitnang kaparangan. Labis na namangha si Baldy sa revelasyong ito, subalit higit siyang nag-aalala dahil nalampasan na ni Yunming ang pagsubok ng puso ng demonyo at tila nakaangat na sa pagiging isang demonyo. Ipinaliwanag ni Yunming na oo, nalampasan niya ito, pero hindi iyon naging madali. Habang sabay na umaatake ang dalawa, halos hindi niya kayanin. Bagamat pinilit niyang lumaban, sabay-sabay ang mga atake, at siya ay labis na nalugmok. Habang nakatayo ang batang babae at ang puting nilalang, iniisip nilang masyadong matagal ang laban. Ayon sa kanila, karaniwang hindi na makakatayo ang iba, pero hindi nila inasahang ganoon kalakas ang kapit ni Yunming sa buhay. Ngayon, kinaharap niya ang matinding takot at presyon. Sinabi ng isa na ang labanan laban sa puso ng demonyo ay hindi lamang pakikidigma, kundi 100 tungo sa kaliwanagan. May hangganan ang kaya ng isang tao kung mag-isa lamang siya sa laban. Sa gitna nito, may bumagsak mula sa langit. Patuloy na nakikipaglaban si Yunming, ngunit halos hindi na siya makagalaw. Wala siyang nakikitang katapusan. Habang dumarami ang kanyang pagdududa, lalong lumalakas ang puso ng demonyo.
At dahil isa ito sa pinakamalakas na nilalang sa mundo, halos wala na siyang magawa. Sa oras na muntik na siyang tuluyang bumagsak, bigla niyang naalala ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa sandaling iyon, isang tinig ang nagsabi sa kanya na bumangon. Lumabas si Black Lizard at sinabi sa kanya na kung kakayanin niyang buuin muli ang kanyang loob, makakaalis siya sa lugar na iyon. Dito natapos ang tagpong iyon.